Paggamit ng hyperlink o link sa PPT. Ano ba ang benefits ng paggamit nito? Una, isang click mo lamang mapupunta ka na sa gusto mong slide kahit malayo pa ito. Ikalawa, bawas sa slide na gagawin mo. At ikatlo, dagdag involvement ng mga bata sa paggamit ng ICT kapag mayroon ito. Tara, gawin na natin at madali lang ito. Una, buksan ang PowerPoint presentation at dito sa akin gumawa na ako ng 5 questions. At after ng questions, gumawa din ako ng isang slide na ang nakalagay ay very good at isang slide para naman sa try again. Para magamit natin ang hyperlink o link, insert shape. Kahit anong shape na gusto mo. Pero dito sa akin, ang ginamit ko na lamang ay rectangle. True or false ang aking tanong kaya 2 box ang gagawin ko. Isa sa true at isa para sa false. Kopyahin ang 2 boxes at i-paste sa iba pang mga tanong para hindi na tayo gagawa pa ng mga boxes. After na makopya, babalik tayo sa number 1 at dito na tayo magsisimula maglagay ng hyperlink. Click the box ng true, right-click sa touchpad o mouse. Piliin ang hyperlink or link at lalabas ito. Siguraduhin nakatik sa place in these documents. And after nito, hanapin ang slides kung saan nakalagay ang very good dahil tama yung true. Yan, so slide 6, click and then okay. Ganon din ang gagawin sa false, click the box, right click and then link at hanapin naman kung saan nakalagay ang try again dahil yung false ay try again. So yun, tapos na. I-try natin kung gagana at kapag kinilik natin yung box ng true, kung pupunta siya sa very good. Ayan, pumunta siya sa very good. Ay ang tanong naman, papaano natin ibabalik sa question number 1 o kaya naman papunta sa question number 2? Kaya ngayon, maglalagay ulit tayo ng box dito sa very good ng 5 para sa number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. Kapag kinilik naman natin ang mga ito, babalik tayo doon sa mga number na gusto nating balikan. Click uli yung box ng number 1 and then right click, hanapin uli ang link. Tapos, hanapin ang slide kung saan ang number 1. So, yung number 1 is slide number 1 din. So, okay. I-click din naman natin yung number 2. Right-click and then link. Hanapin kung saan nakalagay ang number 2. Sa slide number 2 din. So, okay. And then, ganun din sa number 3. Ang gagawin natin, link. Tapos, hanapin kung saan nakalagay ang number 3. So, sa slide number 3 din. And then, ganun din sa number 4. And then, ganun din sa number 5. So dahil itong 5 box na ito ay meron ng hyperlink, i-copy-paste natin siya doon sa slide ng try again. Yan, pumunta tayo doon sa try again and then copy-paste. So ganoon na din. Ibig sabihin, may hyperlink na din siya. Balik na tayo sa ibang number. Lagyan na natin siya ng hyperlink. So yung true ay mali ang sagot. So slide number 7. At yung false naman, right-click uli, link. And then hanapin kung saan nakalagay ang very good naman. And then okay. At ganoon din po ang gagawin sa ibang number. Sa number 3, ganun din. So, yung true ang tamang sagot. Okay, so right-click and then link. Hanapin kung saan nakalagay ang very good and then okay. False, right-click, link. And then hanapin kung saan nakalagay ang try again and then okay. At ganun din sa 4, 5. Okay, i-check naman natin kung talagang gagana. Okay, so sa number 1, ang tamang sagot ay true. So, subukan natin i-click ang box ng true. Okay, pumunta sa very good. Kung gusto pumunta natin sa number 2, click ang number 2 at pupunta na ito sa number 2. Yan. So, halimbawa naman mali ang sagot ng bata, ang sinagot ay true. So, pupunta naman siya sa try again. So, babalik tayo sa number 2 para itama natin. So, ang tamang sagot ay false. So, very good. At pupunta na sa number 3. Napakadali lamang siyang gawin. Kaya subukan mo na at hindi naman mahirap. Go, go, go!